Hinarap ng 36 na healthcare workers ang iba't ibang parusa dahil sa snooping o di otorisadong pagsilip ng medical records ng ilan sa mga biktima ng trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party noong 2025. 5 findings at 9 na rekomendasyon ang inilabas ng Opisina ng Privacy Commissioner ng British Columbia sa kanilang report. Babala at paalala sa sino mang magtatakang gawin pa rin ito. Ang report mula kay Rhea Santos. 15 nurse, 13 administrative support worker at 8 iba pang health workers ang nakitaan ng breach o paglabag sa privacy ng mga biktima ng Lapu-Lapu Day tragedy. Ayon sa report na inilabas ng Opisina ng Information and Privacy Commissioner ng British Columbia, naitala ang 71 insidente ng snooping o di otorisadong pag-access sa mga medical records ng 16 na pasyente o individual. Malinaw na paglabag daw ito sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act of FIPA. Dinisiplina na ng kanilang employer ang mga empleyado na nahuli sa snooping. Hinarap ng mga ito ang pagtanggap ng letters of expectation, ang ilan pagkakatanggal sa trabaho. Inilahad sa report na marami sa mga kaso na uwi sa pagkakasuspinde. Ang ilan isinumbong sa kanilang regulatory college. It's sad because they know better. Di na raw bago sa healthcare system ang mga insidente ng snooping sa kabila ng mandatory privacy training at mga audit na kailangang pagdaanan ng health workers. They go through training, they know the responsibility. You're not allowed to look at patients' records unless you're taking care of the patients directly, and that includes your own records. And those are pretty standard. We've been teaching them for years and years. Nabanggit sa report ng Privacy Commissioner ang mga dahilan sa likod ng snooping ng mga nabistong health workers. Kasama rito ang curiosity, pag-aalala at pagkabalisa. Some were honest intentions, but again, even with your honest intentions, it doesn't give you the right to take a look at all those patients' information. If I were a patient, I would feel even more distressed. Because in my head, why do you need to know about me? You are not directly involved in my care. Di raw maikakailang maaaring maging epekto nito sa mga biktima ng trahedya, ayon sa rehistradong clinical counselor na sila Arnie Bernardo. So I might wonder, bakit? Para saan? Bakit kailangan mong malaman? Bakit kailangan mong i-access? And for me, syempre, what are some of the things that might enter my mind? Ano ba to? Chismis ba? Kailangan mo bang i-share to? Sinong makakaalam nitong mga to? This is private, this is confidential. And I feel that if you are a survivor, you've gone through so much already. And even worrying about this now, it can be stressful for me. Ipinaalam na raw sa pamilya ng mga pasyenteng apektado ang nasabing breach. 9 na rekomendasyon din ang inilathala sa report, kabilang ang mas mahigpit na disciplinary measures para maparusahan at maiwasan ang snooping. Sa pahayag ng mga health authority na nakitaan ng mga kaso ng snooping, tanggap daw nila ang mga rekomendasyon sa report ng Privacy Commissioner. Humarap na rin daw sa disciplinary measures ang kanilang mga staff member na sangkot. Minamadali na rin daw nila ang pagpapalakas ng kanilang pagbabantay laban sa snooping. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.